Ice cream. Tripod. Yeah. Pwede ka. Yeah. Importante ganito. So, ganito yung concept, no? Ito, dalawang side ng business to, bro. Dalawang side ng business. Yan. Ganyan. So, ito yung yung 5-star review. 5-star. Ito yung main format. Main ng business. Ang main ng business is content creation. So, 5-star review. Try mo ba? Yung 5-star review, hindi ito yung main side ng business. So, ang ganito yung concept ng 5-star review, bro. Na-explain ko naman ng konti sir, pero ang full presentation nito is ganito. Kumbaga, ang catch niya is pupunta ka lang sa isang lugar, kakain ka sa resto, kakain ka sa pupunta ka sa government establishment, pupunta ka sa isang hotel, pupunta ka sa mga resort, pupunta ka sa mga golf courses or sa mga casino or anything na pwedeng i-review. So kaya siya 5-star review kasi ang pag-uusapan lang natin dito is yung 5-star. 5-star lang, walang iba. Halimbawa, pumunta ka sa isang restaurant, ang i-review mo lang tungkol sa services nila. Yun lang ang nabigyan mo ng 5-star. So, dahil yun lang ang 5-star mo, yun lang yung pag-uusapan natin. Hindi natin pag-uusapan yung less than 5-star kasi 5-star only. Ang i-discuss lang natin dito, 5-star only lang. So, bawa, nag-review ka, bawa, next time, example, restaurant, yung i-review mo. Yung pagkain nila, binigyan mo ng 2-star. Yung location nila, binigyan mo ng 4-star. Yung services nila, binigyan mo ng 5-star. Tapos yung accommodation, let's say, ano pa ba meron sa restaurant? Let's say, itong tatlo lang, pero dapat 5 lang dito. So dahil ito lang yung binigyan mo ng 5-star, ito lang yung bibigyan natin ng review. Ngayon, dahil yan lang yung binigyan mo yan nga lang yung binigyan mo ng 5-star, ang i-discuss mo lang sa video mo, na isasubmit sa atin, is yung services lang. Gagawa ka ng 1 to 5 minute na video, babayaran kita ng 100 pesos per minute, may fine print yun na gagamitin ko yung video na yun for content creation. So, ibig sabihin, ang catch dito, uy, kakain ka lang sa labas, ako magbabayad ng pagkain mo. Sinong ayaw? Marami na akong tinanong, sinong ayaw? Walang may ayaw, bro. Walang may ayaw na pupunta ka sa isang restaurant, pupunta ka sa isang business establishment, sa SSS, pupunta ka sa Pag-ibig, pupunta ka sa hotel, pupunta ka sa casino, magre-review ka lang, sa Sogo, pumunta ka, tapos magre-review ka lang, pwede kang kumita, potential income mo is 1 to 500 pesos lang. Casino lang yun. Maliit na pera, di ba? Pero sabi ko nga sa'yo, pag ang Pilipino kumita, naalala mo yung mga manonood ka lang ng video, kikita ka ng dos na mga tres, kinagat eh. What more yung 100 to 500 pesos? Marami nga akong tinanong, nag-survey ako, kakagatin ng mga tao to. Na, bawa ikaw, dadownload ka lang ng app, may app. Tapos dun sa app, mamimili ka kung anong pinuntahan mo, restaurant ba, business, government establishment, at hotel, etc. etc. Nandun yung option. Pag click mo yung option na yun sa app, lalabas dun yung form. Sa baba ng form, may video submit. Tapos yung doon sa form ba, kung ano lang nilagay mo na 5-star doon, sa form na yon, kung yun lang nilagay mo 5-star, yun lang yung lalabas sa video mo. I-video mo yung sarili mo, magre-review ka. Tapos isasubmit mo. Once na ma-hit mo yung submit, lalabas yung tao na magre-review ng submit mo, pupunta doon sa file na yon, sa i-review niya. Once na ma-validate niya, kasi may mga criteria eh. Ang criteria is video quality, tapos yung sinabi mo sa video, kasi pwede kasing, kung bakit hindi ko to kayang idaan sa AI, kailangan ko ng tao magre-review. Kasi pwedeng sabihin ng tao na, ang ganda ng waiter, ang ganda ng services, 5. Pero, di ba, kung AI ang magtatranscribe nun, kala ni AI maganda yung sinabi. Pero kasi may yung sarcasm, hindi kaya i-detect ni AI. So, kaya kailangan may tao magre-review. Once na ma-confirm, babayaran kita through GCash. Kung ilang minute yung video mo. On the spot, babayaran ka. Ngayon, hindi ba tayo lugi niyan?
Kasi nagbabayad tayo ng mga tao na bayad lang tayo ng mga tao na magre-review, maubusan tayo pera. Pero yung binabayaran ko ng 100 to 500 pesos bro, kaya kong i-generate to ng per video. Kaya mag-generate dito ng let's say 10 to 50,000 pesos per video. Sa lahat Saka ng cost mo. 500 pesos. Hindi ka mag-a-ads. Yun pa nga. Itong 10,000 to 50,000 pesos na to, kasama na sa revenue niyan yung ads. Kasama na sa revenue ng lahat ng socials. Kasi kinumpit ko per video sa lahat ng platform, ito yung potential income eh. Pwede pa pala yung imbis na i-submit lang, kailangan na mo ng post, share mo sa socials niya. Meron na kasama yun. Actually, kung bakit hindi ko nilagyan ng ganun, ito ang dahilan. Ito ang main business platform natin. Hindi ito. Kasi ang goal natin is makagather. Imagine bro, gagawa ka ng isang content sa lahat ng socials mo. Sa lahat ng binayaran mo dito, let's say, kumuha ka ng 10, gagawin mo siyang content. I-feed ko lang yan sa Claude. Mag-generate yan ng mga content sa Claude. Ipopost ni Claude sa lahat ng socials, YouTube, etc. lahat. Reviews lang. Mababa yung circle ng reviews eh. Pero ipopost niya dahil consistent ka, genuine content ka, papaboran ka ng YouTube, papaboran ka ng Instagram, papaboran ka ng X, ng Pinterest, lahat ganun. Tapos, yung wala kang katapusan, wala kang unlimited source of materials ka. Dahil sa continuous na nagsasubmit yung mga tao dito. Ngayon, tanong may manonood. Ang tanong may magsusubscribe. Kaya ako hindi nilagyan ng post ng dito kasi aabangan ng tao yung content mo. Yung mga nag-submit sa'yo, sila na rin yung viewers mo. Close system viewers sila. Kasi unang-una, ang trigger ng tao, kaya ako nag-review kasi foodie ako. Kaya ako nag-review kasi critic ako. Kaya ako nag-review kasi may interest ako sa mga reviews. Ibig sabihin, doon pa lang na-filter mo na. Yung mga submit mo, automatic, hindi lang kita yung gusto niyan. Kasi yung 500 pesos, 100 to 500 pesos, hindi enough yan para mag-motivate sa tao na gumawa siya ng video review. Hindi enough yan. So magiging, maganda yan kasi nagiging trigger sa mga procrastinators, creators, na mag-ano, i-reward. Ito. Tama. Okay. So, ganyan yung system niyan. Ngayon, unlimited source of content ka na. Meron ka ng closed loop ng system na manonood sa'yo. Maliban pa dun sa generic viewers mo. Ito pa, yung advertisement pa. Pangalawa, dahil hindi natin binibigkas dito yung mga below 5 reviews. Halimbawa sa Sogo Hotel o kaya dyan sa isang restaurant dyan. Tayo yung magiging analytics ngayon. Ngayon, Data analytics yes, kapag mga negosyo. Oo. Ito ang mga kulang mo. Yes. You need to improve. So Yes. kami ang magiging consultant. Yes, advice. nakuha mo. Yan, ganyan mangyayari dyan. Advice. Ito yung mga reviews ng mga tao. Ngayon, pagka marami silang reviews, halimbawa yung Data yan eh. yung restaurant, halimbawa yung restaurant, Maganda yan bro. maraming nag-review sa kanila, di ba? Tapos, magsasend tayo ng proposal sa kanila based on our reviews. This is 5-star review. Ganito yung lumabas sa result namin. Mababa kayo sa services. O mababa kayo sa mapapangit, hindi masarap yung pagkain. Ganun tayo, dahil galing kami sa actual reviewers eh. Pangit yung services ninyo. Pangit yung location ninyo. Di ba? Ito yung mga pwede nyo i-improve sa business nyo. Nagsasuggest tayo sa kanila. Ngayon, susolusyonan namin yung problema ninyo. Tutulungan namin kayo. Pero hindi nyo kami kailangan bayaran. Kaya namin kayong i-promote. Pero hindi namin kayo pwedeng hindi nyo kami bayaran. O pwede nyo kami bayaran, pwede rin hindi nyo kami bayaran. Paano? Pwede tayo pumasok sa tinatawag ng XD. Ang XD, yung mga reviewers natin, pwede nilang tanggapin sa restaurant nila. Basta 5-star reviewer. Ganon. So, yung mga 5-star reviewer, halimbawa, yung mababa sila sa services. Ngayon, dahil pangit yung services nila nung una, magpapapunta tayo ng mga 5-star reviewer natin, gagawa tayo ng invite dito sa mga nag-review na to, na gusto nyo bang bumalik sa restaurant nyo para i-review yung services nila? Libre pagkain nyo.
kung papayag yung restaurant sa X-Deal na gano'n. O kaya naman, kung hindi sila papayag sa X-Deal na gano'n, magkakaroon tayo ng parang subsidy promotion dito sa mga to. Review nyo ulit yung services nila para malaman natin kung ano yung feedback. O kaya, hayaan lang natin. Ayaw nila makipag-X-Deal sa atin, ayaw din nila tayo bayaran sa promotion, that's fine. Importante nakakatulong tayo sa kanila sa business nila. Tapos ang deal natin, pag kinuha nyo kaming promoter, o pumayag kayo sa X-Deal namin, maglalagay kami ng tarpaulin at QR code dun sa inyo. Na, ang pinapromote namin, gusto mong kumita habang kumakain ka rito, o gusto mong bayaran yung pagkain mo, ganun, o kaya gusto mo makalita sa pagkain, scan mo yung QR code na to, gumawa ka ng review. At pag na-review ka, papasok mo sa Gcash mo, may pumbayad ka sa pagkain mo, libre. Yun. So, ganun yung mangyayari. Business establishment, hotels, etc. Lahat ng mga businesses itatap natin as long as pwede reviewable. Kasi, ngayon, yung restaurant tatawag sa atin. Sabihin ng restaurant, sir review, pwede nyo ba kami i-review? Hindi sila matatakot. Bakit? We don't give out less than 5 star. Hindi makakasira sa reputasyon nila. Bagkus, mag-generate tayo ng isang valid na data na makakatulong sa business nila. Hindi yung tayo mag-generate ng negative data o negative impacting na data na makakasira sa business nila. I-discuss lang natin yung indoors. Kumbaga, ganito yun. Yun yung business side din. Maliban pa sa advertisement na nakukuha natin, maliban pa sa promotion, maliban pa sa commercials, maliban pa sa endorsements. Now, isang factor yan. Ganyan yung mangyayari. So, kumikita yung mga tao, pero look at what ano yung nagagawa mo? Nakakatulong ka, ano yung nagagawa mo sa mga tao? Yun lang yung 100 to 500 pesos na binabayaran mo, magagamit mo yun ng Sino mga kapital dyan? May mga kapital nga, may gusto nga magbigay ng 300,000 eh. Pambayad sa 100 to 500 pesos na ito eh. Willing siya. Mamumunan. Kahit ako nga, kaya ko, si Valerie, kaya niya rin yan. Magbabayad lang. Ngayon, yung makukuha kong materials, yun yung gagamitin ko doon. At maganda pa, kapag yung isang restaurant, Para mo maano kung sinong... So, ang tatargetin mo mga businesses talaga. Hindi, lahat na pwedeng reviews. Okay, ang buwan ng business, sino yung unang target client? Mga ano din, sabi ko Meron kasi bro, ka ng priority. secondary lang lahat yan. Okay. Ang main business platform mo is content creation. Kasi doon pa lang sa content creation, mababawi mo na lahat ng expense mo dito. YouTube, Instagram, lahat. Doon pa lang, bawin ka na. You have an unlimited source of Gusto pala yung materials. ng view nila ng revenue sa YouTube. $300. Tapos di yun. Ganun siya. Kasi nag-i-ing na kami, kaya pangit. Eh, genuine yun, bro. Sa YouTube pa lang, sabihin natin, may manonood, may manonood, yung mga submitted mo rin. Maliban pa sa generics mo, di ba? So, sabihin, given, kasi sila, pinicture ako, di ba? I-share nila, automatic, nag-generate sila ng views. Pangalawa, automatic, meron kang closed loop ng system na magbubuwis maliban pa sa generic mo. Tapos, consistent pa yung bigay mo, si YouTube pa magbubuhat sa'yo. Maliban pa dun sa restaurant na yun, na nagustuhan yung review, share din nila yun. Gagamitin din nila yung materials mo at may copyright ka doon. Tama? May sisingilin ka sa kanilang copyright doon sa reviews na gagamitin. Hihingi nila sa iyo yun eh. Automatic may business ka pa, additional business ka pa. Dito, may fine print dito sa 100 to 500 na to na gagamitin namin yan for marketing at any purpose it may serve, yung video mo. Kasi binibili namin sa iyo yan. At ito pa, pangalawa, para sa mga nagre-reviews na to. Halimbawa, meron kang isang food reviewer na nag-generate ng 1 million views. Isang reviewer mo. Magaling siya, bro. Full setup yung ginawa niya. Full setup yung system na ginagawa niya. Magaling siya mag-review. At talagang professional. Yung review niya, kumani ng 1 million views. Let's say, 1 million views. Doon na papasok yung potential income nila na 30 to 50,000 pesos per video uploads. Potential income nila yun. Kapag kinarir nila yung pagiging reviewer. Dahil let's say, maganda sila, chicks, maganda. Nagre-review, labas yung playbase, bahala sila. So, nakaka-create ka ng community ng mga content creators at ng mga reviewers na
Ngayon, habang nagsasubmit sila at nag-million views sila sa page mo, binabayaran mo sila ng 30 to 50K per upload. For example, as a commission, as a royalty. As a royalty. Kasi although binayaran mo sila 100 pesos to 500 pesos sa video na sinabit nila, may potential income pa yan na kumita ng ganito through royalties. Halimbawa, nag 1 million views, babayaran sila 50K yung videos nila. What more pa yung nag-generate ng page natin kung consistent tayo ng gano'n? Saan manggagaling yung 50K? Sa YouTube pa lang yun, ha? YouTube pa lang yung pinag-uusapan natin, hindi pa kasama yung social, hindi pa kasama 1 million views, ganyan ang Hindi lang. 1 million views is 100,000 pesos. Oo. Yes. Kapag genuine content. Pwede. Ulat na nga yan. Actually, 70 yan eh. Ginawa ko ng 50. 70 dapat. Binaba ko lang ng 50 para... Tama lang yan, 30 to 50. Siyempre, mamaya magbago si YouTube ng ano. Para Magbago na safety. ka pa. Kasi para safety, di ba? Tapos, pero tingin ko hindi eh. So ngayon, kumikita sila, yung maliliit na content creator na hindi naman magagaling, kumikita na ng ganito. Yung mga nag-kinareer, na continuous nagbibigay ng magandang feed sa'yo, mayroon kang pang prime content sa content creation main format ng business mo. Ngayon, nakakreate ka ng 5. Sabihin, 5, 10 content creator. Buhay na lahat yan, bro. Nagbi-billion views ka dyan, sa review pa lang. Ngayon, naisip nilang gumawa ng sarili nilang channel dahil na-realize nila magaling sila. Kasi yun yung endpoint nito. We manage them. Tayo magbibigay na, okay, sige. Gusto mo, bigyan mo kami ng 20% ng net profit mo, kami na bahala sa social. Sa lahat, kami na mag-edit, kami na mag-ano, gumawa ka ng sarili mong content. Okay na yun. Kasi at least natulungan ka namin. Kung gusto mo kami na mag-edit, ito lang usapan natin. 20-30% ng net mo, company. Mga editors namin ang gagawa. Babatulang na naman natin kay Claude yun eh. Same format din ng dati. Kasi doon ka na sumikat, doon ka na kilala. Mas malaki yung kikitain mo kung gusto mo mag-solo o kung gusto mo naman, may sigurado ka, under ka ng platform namin. Ganon. Kung gusto mo mag-solo, di mag-solo ka. Wala tayong hindi natin. Siyempre, marami pa tayong mga kasunod niya. Marami pa mga content creator na makikilala. So, gumagawa tayo. Buhay na buhay ito, bro. Yung content creation na project natin na ngayon, lahat-lahat ito, bumubuo ka ng isang malaking community. Pwede natin pasok. Yes. Ito yung buong structure ng business. Ngayon, ang kailangan dito yung mag-review ng mga images. Ito, snowball to. May maka-receive ng 100 pesos, 500 pesos, bro. Snowball to. Kung syempre, nakalibre ako doon. Anong ginawa mo? Nag-review lang ako. Yung criteria, malinaw lang daw yung video, malinaw yung sinasabi ko, yun lang. Tapos binigyan ako, try ko nga, pa-download nga. Anong download din yan? Download ko, review ako. Oh, naka-receive din ako. Hanggang sa buong kumpanya na, nagre-review. Kaya lang, sabi ko nga sa'yo, hindi lahat makaka-approve. 3 to 5 business days ang approval. Kasi may magre-review pa dyan. Ngayon, kung hindi natin ma-review, kung hindi maganda yung quality, hindi naman lahat ma-approve. Pero imagine, bago ka dumating doon sa filter mo na yon, ang dami mo ng materials para sa content creation. Consistent daily posting. Tapos yung social media. Kikita ka ng maganda. Pagkatapos nun, as a creator, as a content creator myself, ipapakilala ko yung sarili ko. Ako magre-review mismo. Diba? As ako yung pinakamukha ng, for example, ako yung mukha ng 5-star review, ako magre-review. Pero dito, nakakatulong tayo sa side na to, nakakatulong tayo ng mga businesses. Even yung mga businesses, magre-review rin sa 5-star review. Salamat sa 5-star review kasi dahil sa inyo, nakita namin yung mga lapses namin, etc. Nakatulong kami kayo sa business namin, etc. Dito naman yung mga content creator na nag-umpisa, mag-iingay yan. Dahil sa 5-star review ako nag-umpisa, etc. At you are kilala. Kumbaga, may pangalan ka na sa media. Sa social media. Kilala na sa 5-star review dahil sa mga content creator na to.
At dahil sa mga businesses na nag-review na to sa'yo, at ikaw mismo yung nagbibigay ng review yourself, wala pang ganyang business. May Yelp, may Google review. Pero lahat sila nagbibigay ng negative reviews minsan. Dito wala, bawal. Safe yung company, tatawagan ka, hello, 5-star review. Pwede ba yung reviewin yung ano namin? Kasi, bakit? Safe kami sa inyo eh. Hindi kayo nagbibigay ng negative feedback eh. Kasi kung mababa sa 5-star, hindi pag-uusapan. Ang tanong, bias ba tayo? Sabi nung kausap ko nung kahapon, bias naman yung mangyayari. Kasi hindi ka nagbibigay ng negative sa 5-star. Hindi. Pag pumunta ka sa Hindi restaurant, mo lang pinablik. hindi mo lang pinablik. Oo, kasi may ano Yes. negosyo kasi pinag Oo. Pagka pumunta ka sa isang restaurant yung ni-review at hindi ni-review yung pagkain, automatically, you are safe to assume na less than 5-star yun. Hindi naman kami bias. In fact, 5-star lang yung nire-review namin. 5-star lang yung sinasabi namin. But nire-review namin lahat. Diba? So yun. Close loop yan. And bro, sabi ko sa'yo, snowball yan. Doon pa lang sa mga tao nag-share. Doon sa mga nakadiscover na content creator pala sila inside. Doon sa mga continuous flow ng materials natin through social media. Napakadaling gawin nito. Actually, hindi ito mapipigilan once nilaunch ito. Kasi may mga tao at may mga tao na magsasubmit sa'yo at ibabato mo lang yan sa AI, i-output na ni AI yan lahat sa social media mo as a review. O gusto mo gawin mo automated na rin. Kaya lang hindi, kailangan mo na may intervention ng tao kasi re-reviewin ng tao yan. At ilalagay mo dun sa folder na yun, ibabato ni AI dun sa, kukunin ni Claude, itatransfer niya as social media content, di ba? Tapos kapag naka-generate ka ng limang review sa isang restaurant, gagawin yung 10-minute full video, iba't ibang mga tao, tapos itatag mo na yung restaurant. Tapos kasama ng email nila. Actually, email mo yun sa kanila na ito yung 5 review na na-accumulate namin para sa company ninyo. At ito yung mga negative na reviews na pwede maging improvement ng company ninyo. So you have the option for us to be your ambassador or anumang format ng business na pwede natin pag-usapan o yun, or pwede kami mag-ex-deal sa inyo. Yun. Hanggang sa doon na tayo makikilala. Snowball to bro, mag-uumpisa lang to sa isang tao. Hanggang nakasubo, sunod na yan. Tapos, makikilala ka sa social dahil yung mga tao na yon, aabangan yung sarili nila doon. Isi-share nila yon. Sila mismo at yung mga napag-share nila, magsasubmit ulit sa'yo. Iikot na ulit dito sa content creation mo, aabangan din nila yung sarili nila, mas maraming isi-share, mas marami sila mag-share ng video na yun at dahil kasama sila sa review, di ba? Let me say, for example, yung una, nag-share sa 4 o sa 2. Yung 2 na yun, nag-submit din sa'yo. Yung 2 nag-share sa 4, nag-share sa 8. Iikot na yun. Closed loop na yun. Automatic na, automated na yung system mo. Ang intervention mo na lang yung review. Lahat ng binabato mo kay Claude, generate as content na. With caption, with etc., with CTA, etc. Yun! Hanggang sa dito ka na, yung mga businesses na kakausapin mo na, may marketing specialist ka na dito, nakakausap sa mga business na to, meron ka ng manager dito, ng mga content creators mo. Yun na yung saradong sistema. Hanggang sa mag-promote ka ng product, okay lang, mag-promote ka ng system, okay lang. Kasi, di ba? O pwede mong gawin to, open system na lang sila, instead na Gcash yung babayaran mo sa kanila. Di ba? Integrate na. Yes. Yun! And sabi ko nga sa'yo, mahirap ba ito umpisahan? Hindi. Ang key point ko lang dito, app. Google app, Apple app. Yun lang. Yun lang ang gagawin ko, wala nang iba. Hindi ko na nga kailangan gumawa ng ano eh. Hindi ko na nga kailangan gumawa ng drop-down page eh, o ng landing page eh. App lang, yung kailangan ko. Tapos phone number nila, sasendan ko ng Gcash. That's it, gagana na ako. Yun lang. Mahirap umpisahan, hindi. Kapag may mga submitting ka na, continuous development lang. Diba? Trial and error, hanggang sa ma-perfect mo. Tanong, may manonood? Yes, may manonood. May manonood talaga. Sila mismo yung manonood. Like I said, filtered na yan. Bago sila gumawa ng review, nasa puso nila yung pagre-review.
o gusto talaga nilang gawin yun. Hilig nila, kumbaga. So yun, yun yung buong sistema natin dyan. Alagay mo, bro. Bigyan mo ako ng feedback. Maganda. Negative feedback kung gusto kong marinig mo. Yun ang kailangan may siyempre, marketing mo kasi dyan yung tao. Diba? Actually, kinukulit ko lahat ng nakausap ko na bigyan niyo ako ng negative feedback. Bigyan niyo ako ng pwede kong i-improve o pwede kong baguhin o yung pangit sa sinabi ko. Ako din, wala na akong mahanap eh. Madami na rin ako in-adjust syempre. Pero wala akong mahanap na sa ngayon. Sa critic din yung isip ko. Maganda nga yun kasi reviewer na. Ginagawa naman niya ng ano. Wala nagbabayad ng review bro. Wala silang platform. Sa totoo lang, may mga foodies na walang platform. Ginagawa lang nila yung sa Facebook lang nila. Diba? Wala silang platform na ano. Yun na. Actually, book lang yung 100 to 500 na yun eh. Imagine mo na lang bro. May unlimited source of materials ka for content creation which is genuine na tao, genuine na recording, hindi AI generated. Yun pa lang, panalo na eh. Actually, yun lang talaga yung gusto kong mangyari. Magkaroon ako ng unlimited source. I'll use somebody, other people's time, other people's content. Diba? Sabay pa rin doon. At yung potential income, paano kung meron kang isang tao na nakatanggap ng 50,000 sa galing niya mag-review? Tuloy-tuloy yun, bro. Diba? At magpapromote ka sa kanya ng product, hindi Pero ang ano niya, ang unang setup niya, ikaw muna mag-ano. Yes, ako talaga muna. Ikaw muna talaga. Mag-review? Oo. Ako muna. Kasi yung gagawa dyan, Kailangan nila ng format eh. Oo. Ngayon, ikaw ang mag-share na, uy, dito sa ano, kumita ko ng 100. Hindi nila alam, ikaw talaga. Hindi, actually, Ikaw talaga ang promotor. actually, ako lang yung unang gagamit, pero yung mag-share siguro, sabi ko nga sa'yo bro. Hindi nga, ang ibig sabihin, kumbaga sa ano, pag shinare mo, uy, kumita nga pala ako ng 100 pesos dito, gumawa lang ako ng review. Siyempre, hindi naman nila alam na ikaw yung promotor mo. Oo, pero yun nga. Sabi ko nga sa'yo, snowball effect. Pipitikin ko lang yung Jolen. Yung sinasabi mo, Jolen lang yan eh. Pipitikin ko lang yung Jolen. Gugulong na yan sa susunod na tao, sa susunod na tao. Automatic, magpumultiply ito. Kasi bakit? Kumain ka halagang 300 pesos, makakareceive ka ng 500. Diba? Siguro kahit nahihiya ka, pag wala kang pera, mag-review ka eh. Diba? At yung review mo na yun, ang maganda pa rin bro, genuine yung emotion. Ibig sabihin yung emotion mo is legit, hindi scripted. Kasi galing sa mga tao, hindi sa tao na binigyan mo lang ng script para mag-review. Hindi ka gaya ni biggest world reviewer of the world, mga di ba yung nakabandana? Di ba? Kanya kasi scripted din mo sinasabi niya eh. Doon kasi sa tao na may mga nakakatawang part, di ba? Mayroong mga nakakainis na part. Yung kasi yung trigger ng watcher, ng manonood eh. Yung emotional roller coaster style na pinapanood nila. Yung isang video nakakatawa kasi parang hindi siya marunong mag-review. Parang gano'n kasi yun eh. Sa totoo lang medyo pagtatawanan mo yung tao. Pero at least, di ba, kumita siya. Diba? At kung sumikat siya, at kung gumanda yung views nila, opera natin sila ng, yun nga, pwede kang kumita ng 30 to 50,000 content creation. Yes. Yung unang mga 1 million views mo, opera natin ng and imagine naman, kapag naka-million views sila, magkano naman kaya sa atin, diba? Kalahati lang natin agad. Maganda nga yan kasi kung meron tayong mga bagong produkto na ilo-launch, diba? Kung binigay, kasi bibigyan natin sila ng ng pambili. Yung mga product na i-content nila. Sa atin na bibili. Sa atin na bibili. Content pa to. Sa atin na bibili. Pwede mo kung ipa-review yung isang product eh. Yun yan. Bawal, ipa-review mo yung gabi. Yun yan. Biyaw, bili ka lang nito. Pare, pag bili mo nito, pagkatapos ng review mo, babalik naman namin yung bili mo. Oo, hindi, bumili siya eh. Ibig sabihin, kung ano yung bayaran natin sa Pero kung nag-viral nga siya, di ba? Kaya kung maganda kasi dyan bro, yung
ibabayad ko sa Gusto mo kanila. tingnan mo yung kape? Yung ibabayad ko sa kanila bro, ano? Dito, token na, Oo, yun. Sa atin na din. di ba? Tapos yung token, di ba bibili nila doon sa store mo lang din. Oo. Di ba? Doon lang din. Oo. Ang ganda nga yun. Kasi sa ngayon, umpisa ko muna. Kasi iba talaga pag naka-receive ka ng Gcash eh. Oo, yun. Pwede yun. Di ba? Isipin mo na lang ikaw, pakiramdaman mo. Kumain ka lang, naka-receive ka ng 500. Ano pakiramdam? Ano yun? Solid. Di ba? Ano bro? Anong palagay mo? Bigyan mo ako ng feedback. Yun nga, ano lang dyan, sino yung unang mong target? Target client. Kailangan kasi yun eh. Di ba? Yun yun. Mga restaurant kaya muna. Sa unang ano kasi yan. Yun ang ano eh. Yun ang may target ka kasi na siyempre may inaay ka na kagad sa kanya. Di ba? Oh, ito. Natargeting ko. No? Targeted na lang. Oo, na kliyente. Di ba? Na reviewer? Oh, hindi. Na restaurant? Oo, Hindi nga. Hindi natin target yung restaurant. Ang target natin review para maka-create tayo ng materials para sa content creation. Hindi nga ito yung main business part natin. Hindi itong side na to. Okay. Kasi yung restaurant assistance na yun, no, yung... Okay, paano mo sisimulan? Ayun na nga, magpo-promote ka. Ha? Magpo-promote ka sa isang tao lang naman yan eh. Hindi kaya nga. Anong ang ipopromote? Ano ba? App news, gagawa ko ng app. Diba? Oo. Pagkagawa ko ng app, pwede kong i-ads yan sa Facebook lang. Kahit isa lang. Kahit hindi ko nga i-ads eh. Yung mga friends ko lang makakakita. Sabihin ko lang, subukan mo to, download mo tong app na to, ikita ka ng $500 pa. Diba? Siyempre, ako yung makaka-receive nun. Mag-review siya, matanga-tanga pa mag-review yun. Tapos makaka-receive siya. Tapos, pwede mong gawing requirement yun. Na bago mo ma-receive yung 500 mo, make sure na sharer ka muna, follower ka muna. Oo. Diba? Ganda. Tapos, once na ma-share niya, paano niya ma-receive niya yung 500 niya? I-share niya ngayon niya. Diba? Oh, pre, naka-receive ka ng 500. I-share mo sa iba mo. Uy, siyempre magyayamang yun. Siyempre, nag-review lang ako para kahit tayo ulit. Pero diba? Sagot ko. Pero pagdating mo sa restaurant, review kayo. Sagot ko, bayad nyo. Diba? Pero sa totoo lang, makaka-receive sila ng tagpa 500. Diba? Yun din ang ibabayad nila sa restaurant. Diba? Ngayon, lugi ba ako? Lugi ako sa una. Sa totoo lang, anticipated ko yan. Kaya sabi ko, kailangan ko ng mahaba-habang isip. Na kung may mag-submit sa akin ng 1,000 videos, na tag 500, magkano yung bro? Diba? 500,000, diba? Yun. Kaya ngayon, yun ang yung puhunan mo kasi dyan. Tapos, yung pricing. Kaya dapat magsisimula ka lang sa 100. Hindi, kasi hindi naman lahat. Actually, ang average lang naman sasabit bro. Sinasabi ko lang na 500 pesos yung hype ko, hype amount ko. Pero sa totoo lang, ikaw as reviewer, kakabutin ka pa ng 5 minutes. Pag bilang bagong vlogger, 1 to 2 minutes lang ang average niya. 1 to 2 minutes lang talaga. Yung average ng reviewer. Hindi yan talaga aabot ng 5 minutes. Pero kung gusto nilang kunin yung... Pero kasi, ano naman eh, kung gusto nilang gawin yung 5 minutes, kasi yung materials lang naman doon na kukunin mo, kung gaano kahaba lang yun, like I said, kasama sa criteria yun. Yung minutes na binibilang natin is usable contents, hindi yung actual length ng video na sinabit nila. Halimbawa, tumunga nga ka lang ng 2 minutes, tapos 3 minutes ka lang nagsalita, hindi kita bibigyan ng 500, kahit 5 minutes is ng video. Dapat yung reviewer, merong doon, gagawan mo ng note yun. May guide yun, di ba yung app yung gamit nila? Yung pang-video nila sa sarili nila, pwedeng direct dun sa app or upload. Pwede. Either way. Parang TikTok. Oo. Pwede. Maganda nga yun. Review. Content creation. Review. Marketing din. May marketing site din kaya maganda yan. Nakikita ko yung potential. So yun. Yun ang kailangan ko yung app. Yung integration ng app. Dali lang.
Kailangan lang natin ng set of rules. So yun, ano mo lang yung mga set of rules. Wala naman, hindi naman complicated yung submission lang yun. Hindi. Parang checklist, checkbox lang yun. Hindi kaya, yun nga yung rules lang. Ano yung rules mo? Pare, sa content creation. Oo, yung criteria. Oo. Ano yung after ng, yung flow ba? Kailangan meron flow. Oo. Doon kasi natin makagawa yun. Meron yun yung Kasi bawat flow, iba-ibang pages, di ba? Sa bawat pages, merong iba-ibang elements, may iba-ibang objects. Pero kasi yung paggawa ng app eh. Kasi parang ano lang siya bro eh. Parang web app lang siya na pag click nila, ang direction ng Google Sheet lang din. Kumbaga parang Google Form lang yun. Na meron lang upload sa baba. Yun lang. Hindi siya ganun complicated. Hindi, ano yan. Login lang, tapos submission. Yun lang yung pinaka... Wala siyang masyadong comment. Parang may check pa. Ganun. Mostly login lang yung magiging kung pinakamahirap na part din, login lang eh. Kasi yung submission madali yun eh. Kasi, naman, submission. Ang magkaano naman yung reviewer eh. Kasi naman ang may pinakamaraming ano. So, sa pagdating sa upload lang talaga yun. Yun lang talaga yan. Upload lang. Kasi ang iniisip ko, So, may limit pa yan pag hindi pa maganda yung video. Sabihin, yun nga. Yun nga yung pinaproblema ko pa, yung storage. storage yan. Yun ang mahal. Para store mo dyan. Nagka-cloud ka. Hindi, pwede naman pagka decline, yung hindi approve, auto-delete. Oo, auto-delete yun. Ganun na lang gagawin. Para hindi. Oo. Ganun naman ang system. ang ruling Hindi is ka system. Pero ano kasi, pagka may gusto, meron namang approve, pwede mong maglagay ka ng limit. Kasi pwede, yung content niya, hindi approve pero maganda. Alam mo yun, hindi approve pero Hindi kaya nga, merong mga approve na ilang segundo pero sa kabuuhan, hindi siya approve. Alam mo yun, gets mo yun na may pwede kang i-click na Pwede, pagka may clip, tapos may babayaran ka namin kasi may na-clip ka. Hindi, actually minimum of 100 yun was kapag less than 1 minute, 1 minute, less than 1 minute to 1 minute is 100. Basta maklip ka, may bayad ka. Yes. So sa Kasi hindi pwedeng hindi bayaran. yun na lang ang magiging app sa sa user end ng user kasi roles user roles mag-upload lang sila. Sa reviewer roles yan yung may complicated yung nandiyan yung mga Hindi, mano-mano yun. Ano lang. Parang Kasi pwede mong i-ano sa system na pag-ano niya na doon na. Hindi, so, Para may data ka. so, kasi siguro, mano-mano na. Oo. Papasok yun sa isang drive eh. Diba? Tapos, may corresponding code lang yung Google Sheet dun sa video. Halimbawa, 995 yung review sheet na to. Tapos, corresponding dun sa video na 995 din. Bakit mag-Google Sheet ka? Pwede na lang i-program. Kumbaga nga Dali lang. ang iniisip ko kasi, yung pinaka-simple na kaya ng Iran, kumbaga pwede natin gawin ganun yung sinasabi mo. Pero kasi yung sa ano nito, sa pinaka Low. oo, yung pwede mo nang gawin agad. Tapos pwedeng magawa yung Kasi yan ang sinasabi ko sa iyo. I-set mo yung rules for the reviewers. Paano niya i-review? Ang rule mo, pag 1 minute to ganito, ito yung babayaran. Automate ka agad yun. Kasi may rule ka naman eh. Second rule, kapag approve 3 minutes, ito yung babayaran. yun nga. Kapag less than 1 minute to 1 minute. Yan yung sinasabi ko sa iyo, rules. Ngayon, pag meron ka ng set of rules, hindi mo na yung video, si reviewer, ito approved to. Nakalagay ilang minutes. Iaano niya lang kung ilang minutes. Tapos iaano niya na
Kasi ang style ng reviewing dito, parang CapCut. So, kumbaga para siyang nagka-cut. I-click niya. Yung reviewer mag-click na. Oo, mag-click. Actually, hindi niya naman i-click on the spot kasi it takes time para ma-process yun. Sukatin niya lang kung ilan yung length. Pwede. So, kumbaga, Kasi sa review yun eh. Oo. Pero mostly ang hindi naman mag-cellphone ang gamit niyang mag-review. So, computer talaga. So, web app talaga yan. Hindi talaga siya... Yun, titingnan niya lang, bawa, nagagamit itong materials na to, 1 minute sa una, bandang dulo, 2 minutes. Parang gano'n. So, titingnan niya lang, panoorin niya yun eh. Yung buong 5 minutes na yun, yun yung trabaho niya eh. Tapos, i-click niya yun. Di mga notes lang pala yan. Ino-note niya lang yan eh. Sa bandang Pwedeng notes lang eh. O, lalagyan niya lang ng timestamp. Timestamp. Na papanoorin niya, oops, pwede to. Pagdating sa portion na to, Cut. okay. So, mag-note siya sa portion na yan. Approve. Ganun. Tapos, pagdating doon, kung ano yung ma-finalize nila, si Claude naman, yung timestamp na yun, itatranscribe niya. Yun lang yung timestamp lang na yun, ang itatranscribe niya. Tapos, pag na-transcribe niya na yun, yun na. Yun na yung magiging CTA nung posting. Kasi didiretso niya sa post yun. Gagawin niyang automatic, ipopost niya sa mga socials. Naka-time din yun, naka-schedule kung ano yung posting niya. Daily. Ngayon, kung tumami na, dagdagan natin yung agents natin na magpo-post daily. Kung i-bombard mo si YouTube, naku, sabi ko sa'yo bro, may tinatawag na stop. Stop boost. Ang mga social media may tinatawag na stop boost. Yung mga tipong kapag kaka-start mo pa lang, biglang nag-upload ka ng madami with the same concept ng content, tutulungan ka ng Facebook, ng Meta. Sa YouTube naman, wala silang ganun, pero kapag consistent yung posting mo, bubuhatin ka nila. Generate social media brand. Oo. Tapos may business so hitting two birds. Maraming opportunity na bubukas. Wow. Nakausapin mo. Kaya nga kailangan mo ng mga manager na marunong makipag-usap sa XD. Diba? Pero sa una, wala pa namang ganun. Saka na pag nandun ka na, Hindi, kasi yung negosyo eh. Yun yung negosyo. Pwede yan. Unahin natin sa mga kape natin. Para makagawa ng content. Pwede. Subukan natin. Kasi hindi mo kailangan, alam mo yun, ang hirap gumawa ng content, diba? Tayo, hindi tayo makagawa ng content eh. Pero may mga tao kasi na, yun yung drive nila. Pati yung magiging drive nila may reward kasi. Yung reward system kasi minsan, yun yung nagpo-push. Diba? Para ma-drive ka sa isang pagka kinarero mo ka lang. Saka ang ganda nun, magkakaroon ka ng content creation, napipili ka lang. Hindi mo kailangan mag-isip ng kung anong gagawin mo. Diba? Yun, ganun lang bro. Okay naman, general. Ayos nga yun. Kailangan lang ma-execute talaga na. O kaya nga yung sinisimplihan ko lang eh, yung execution. Kasi gusto ko ma-execute na agad eh. Pwede. Ngayon, nung nakita yun nung tropa, ngayon pinaniwala ko sa kanya, ganyan din paliwanag. Nakita niya, gusto niyang 50% ng net profit na niya. Anong sagot mo? Wala pa. Kape bro, gusto mo kape? Oo. Cellphone ko. Iwan ko to. Re-record to. 34 minutes na oh.